Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Ngayong araw ay August 18, 2026. Ito po ang DZMM special coverage ng Alerto sa Habagat. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po at your service. Sabayan po tayong napapanood sa PRTV Prime Channel, Prime Media Channel at sa YouTube Live ng DZMM Teleradio. Once again, ito po ang Alerto sa Habagat, the DZMM special coverage. By now, most likely, at tayo nga po first person, no? Kumbaga first person perspective nga po, nakaranas nga po tayo ng aberya, malaking aberya. Kung hindi lang po sa traffic, most of all po sa mga matinding pag-ulan na nagdulot po ng mga pagbaha, na pinasok po ang mga classroom, ang mga bahay, na hindi lang po gutter deep, abot binte, abot bewang, at all over at least Metro Manila. Diyan po sa Makati, dito po sa Quezon City, at sa mga iba't ibang isolated pocket parts po, no? At marami nga pong mga na-stuck sa trapiko na mga oras-oras. Hindi po tayo nakaligtas dyan. Pero ngayon po, August 18, 2026, good news po mula po sa ito pang aming source from Philippine Information Agency, libreng sakay, August 18, 2026, 6 a.m. to 8 p.m. dahil meron pa rin po mga kababayan natin na kailangan pong bumiyahe today. Mga ruta po, Quiapo to Fairview, Loton to PITX, Divisoria to Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via Taft, Loton to Muntinlupa, sa Star Mall po yan. Diyan po yan sa ilalim po ng bridge, diyan po sa Muntinlupa sa Star Mall. Heritage to Market, Monumento to PITX sa busway routes. Ayan nga po, no? Mga libreng sakay dito pa po sa Kalentong to Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Ave, Baclaran to Sucat at Divisoria to Monumento. At least po, no, aking kumbaga perspektiba, at sa Marikina to Cubao, traffic update, papunta po dito sa opisina kanina, light traffic naman po dahil nagsuspende rin po ng mga klase at sa Quezon City. Sa Quezon City, kahapon pa lang nagsuspend na public and private schools. At more or less po, no, light naman po ang trapiko at least dyan sa Marcos Highway, sa Paanonas, sa Kamuning. Kahapon sa Kamuning, sa Kamyas. Meron ding doon. Alam mo yun, Camille, di ba? Sa may Kamyas, dyan sa may K-something. Meron din, kumbaga, nag-give and take one way kasi meron mga pockets doon ng mga pailalim na gutter deep. Dito rin po sa Mother Ignacia, meron din po tayong mga nakitang videos na meron nga din yung isang kumbaga nag-speed na SUV tas bigla na lang na lumutang. 'Di ba, Ate Nins? Grabe. Nakita ko 'yon. Nakita mo 'yon. Tsaka may mga naglutangan na mga motorsiklo, partner, lalo na yung mga nakapark sa may basement parking. So naawang-awa talaga ako kasi kailangan nila lahat, hindi ko nga alam, siguro sana hindi masyadong na-damage yung kanilang mga motorsiklo dahil pagtingin ko kahapon lahat ng motorsiklo, inalaw na lang nila na i-park dyan sa may gilid ng kalsada. Kasi kawawa nga naman mga kababayan natin ito, pagtingin nila, partner, talaga yung kanilang mga motorsiklo nakalubog or nakalutang. Mm-hmm. Oo, nung pinark nila, nung pumasok sila nung umaga, tapos sobrang buhos ng ulan. Tapos kinikwento nga sa akin ni Jeffrey Hernaez, parang first time ko lang yun narinig, dito sa loob ng ating, dito sa may main building. Ngayon ko lang narinig yun. It happens, oo. Nangyari na ilang beses. Diba? So, kesyo raw lumubog yung gulong. Oo. Diba? Ano nga talaga oo. Ako, muntik ako dyan, Ate Nins. Muntik ako dyan nung lumakas yung ulan. Nako, sabi ko,
naku, mukhang aakyat yata to ha. So kailangan mo i-relocate yung mga sasakyan. Oo, inilipat niya yung sasakyan niya, pero kung ikaw ay nagmamadali, lulubog yung sapatos mo, partner. Correct, Oo, oo. kailangan may dala ka talagang bota or tsinelas. Mhm. At maghugas ka na lang pagkatapos. Tama. Oo, pasaan kaya? Oo Ibig nga sabihin, alcohol. Oo. Matinding Pero meron labada. dito sa baba, may hugasan. Pero anyway, yun yung mga pwede. Ay, kala ko nung linggo makakapagsampay na ako eh. Di ba? Umaraw nung Kakaiba. umaga eh. Oo, di ba? Talaga, nagsampay ka. Syempre, Oo. laundry day namin yung Sunday. Sunday, Umaraw, oo pwede. Alam mo talagang wala, kaya damp lahat, tsaka yung moist, no? At Oo. doon nga raw, sabi nga nung doktor natin na tumutubo ang mga molds Mhm. at bacteria, so dapat, kailangan dry. Mhm. Dry po yung mga towel nyo, yung mga damit nyo, Mhm. pati yung skin nyo, dahil Yes. dyan pwedeng mabuhay ang, pasintabi na lang po, yung mga alipunga, Yes. hadhad, buni. Gusto nila yung mga moist environment. Ayan. So, maging malinis po. Or dry man lang, kailangan Oo. make sure maarawan sila Maarawan. or make sure na ma-dry yung mga yon dahil prone nga. Kasi mamaya, partner, maganda yung, wala na tayong leptospirosis. Maya-maya, Oo, titingnan no? natin. No? Titingnan Kasi natin isa kung... yun sa mga talagang magiging sigurado magsa-spike yan. Yes, oo, Dahil yung ngayon. iba, no choice. Oo, Lumusong tama. talaga sila sa baba. Marami tayong mga kaibigan na nakatira sa may Manila area na talagang walang ibang choice kundi lumusong sa baha. Pero at least ito, Ate Nins, no? Kahapon nga naitala na 201.7 millimeters ng volume of rainfall in just 5 hours. Kung di ako nagkakamali, Grabe. in just 5 hours, pang isang linggong klase ng pag-ulan yan na na-monitor po kahapon sa Science Garden Station sa Quezon City on August 17, 2026. At para po dyan sa usapin ng volume of rainfall at mga lagay po ng mga dam, makakausap po natin ngayon ang Pag-asa hydrologist na si Mr. Juan Elmer Caringal. Sir, good morning po dito po sa DZMM, Nina Corpus at Mix Bustos. Yes. Sir Migs and Ma'am Ninian, magandang umaga po sa atin lahat, sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Sir Juan, Sir Elmer, sir, kamusta na po ang lagay ng mga dam? At least po dito po sa mga nasasakupan. Unang-una muna, sir, sa Metro Manila. Yes, kasamang Migs, yung anggat natin, ito yung dam na nakaka-apekto o nagbibigay ng mga tubig na panggamit natin, ito pong Angat Dam. Ang elevation po ng Angat as of kaninang alas 8 is 184.86 and mataas na po siya doon po sa tawag nating rule guard ng 2.83 meters. And doon naman po sa normal high water level na 210, mababa pa rin po siya ng 25.14 meters. Medyo kailangan pa rin po natin ng tubig para po makabalik tayo po doon sa normal high water level. Opo. Sir, And yun naman po, yes. go ahead, sir. Go ahead, sir. Go ahead po. And yun naman po ating ipo, ang kanyang elevation is 100.89. Mababa pa rin po siya ng 0.21, doon naman po sa 101.10 meters na normal high water level. Yun naman pong labesa, ito naman po yung isa rin pong nakaka-apekto just in case na mag-overflow po ito. Ang kanya pong elevation is 79.70. Mababa pa rin po siya ng 0.45. Ang kanya pong overflow level is 80.15. So yun nga po, nasabi ko mababa po siya ng 0.45 para po ma-reach niya yung 80.15. And kasamang Mix, pero po tayong dalawang dam na nagpapakawala ng tubig. Ito po yung dam natin, dito po sa may bandang Benguet. Ito po yung Ambuklaw and Binga. Ang Ambuklaw po, meron po siyang 2 gates opening and 0.8 meters po yung height. And then pinapakulang ng tubig na 164.88 cubic meters per second. And yung pong pinapakulang tubig na Ambuklaw, sinasalo po siya ng Binga. And yung pong Binga, nagbukas na rin po siya ng 3 gates. And meron po siyang 1.5 meters in height. And a total of 196.68. Yun po yung total discharge niya. Opo. And ang ganda nito, kasamang Mix, ang pinaka-downstream to yung San Roque. Itong San Roque is nasa Pangasinan and kailangan pa po ng tubig ng San Roque. Opo. And Sir. ang San Roque po, ang kanyang elevation is 273.15. Ang kanyang pong normal high water level is 280. Opo. So, mababa po siya ng 6.53. Yes, sir. Ito nga po, nagpapakawala nga po yung tubig ito pong Ambuklaw and Binga.
So medyo closely monitoring po tayo dito Opo. sa San Roque. Opo. Sir, Baka po Sir, I'm sorry to Yes, cut you, sir, no? Sir, matanong ko lang po kasi around this time, around a few days ago, minomonitor po natin yung water level ng lamesa and near capacity na po siya. Kung di ako nagkakamali, 80.11 eh. Di ba? 1515 po, 80.15. Opo. But at that time, a few days ago, around maybe August, basta po around last week, more than 7 days ago, medyo near capacity na po yan. Diba? Ngayon po ba, curious po ako, over the past few days... Siya, pero hindi naman siya gaanong kataas and then bumalik na po siya doon sa below 80.15. So bumaba din po siya, sir? Bumaba din po siya? Yes, sir. Bumaba din po. Pero kahapon, dahil nga po malakas nga po ang mga pag-ulan, hindi siya nag-near capacity, hindi siya nag-overflow? Actually, hindi naman po. Kanina nga po alas 8, ang kanya pong elevation is 79.70. But nasa critical level po siya. Opo. Nins? Okay. And minomoto din po natin ito just in case nga ng abutin niya yung 80.16. Basta lumagpas po siya ng 80 sa 80.15, yung pong sobra doon is aapaw na po siya or mag-overflow na po. Opo. Alright. Pero sa ngayon naman po ay okay pa yung sitwasyon ng ating mga dam. Wala naman pong kailangan magpakawala, mag-overflow or mag-cause ng baha. Baka meron po tayong babala or warning sa ating mga residente na maaapektuhan. Well, so far Meron wala po. pa naman po kaming nakikita. Gaya nga po, ito nga po yung ating binabantayan, ito pong lamesa. And sabi ko nga kanina, yung pong ambukla hindi nga nakabukas naman po, sinasalo pa naman po yan ng San Roque. And yung po yung the rest na major dam dito po sa Luzon is below normal pa naman po. Opo. Okay, and Sir Karingal, ang gusto ko ring itanong yung nangyaring pag-ulan kahapon. Kahapon kasi sa Arangkada Balita, kasama ko si Jeffrey Hernaez, sinabi ni Chairman Artes sa amin sa interview na grabe raw yung buhos ng ulan, malaondoy level daw, pero buti na lang daw ay huminto siya, hindi yung dire-diretso katulad ng ondoy. Or else daw, kung dire-diretso raw po, baka raw mas malala pa or mas matindi pa sa ondoy kung nagdire-diretso po yung ulan. Tama po ba itong observation na to, Sir Elmer? Yes, medyo meron kaming station dito. Like ito nga pong Science Garden, within dun po sa 6 hours, nag-record po siya ng 202.3 para mga ganun, which is nasa ano po siya, torrential range or intense torrential range. Medyo malakas nga po, pero hindi naman po siya gaanong, sa 6 hours po yun. Hindi Opo. po kagaya niyon day na, yung day naman po actually storm. So ito naman siya, southwest monsoon. Ito po kasi yung southwest monsoon is pabugso-bugso. Yun nga po, Oo, buti na lang. Pabugso-bugso. Bumubugso ulit. Unlike po ni Ondoy na talagang continuous po, dire-diretso po yung pagulan niya. Opo. So may isa pa po akong tanong kasi yung iba talagang nagulat rin dito sa nangyari po kahapon. Hindi po natin inaasahan. Pumasok pa nga yung mga anak namin Yes! sa eskwelahan. Oo. Di ho ba? Yung warning kasi parang hindi inasahan yung ganitong biglang nagkaroon ng mga flash floods. Bakit po ganito na yung mga pag-ulan ngayon? Bubulagain ka. Ganito na ba ngayon? What changed, sir? Kasi nga po, yun nga po yung kasing southwest. Kasi pagka tinawag po kasing southwest, halos long range yung niya. Kagaya nga po ngayon, halos 3 to 4 weeks na po natin na naranasan yung yung ganyang ulan. Unlike po yung bagyo, ang bagyo kasi pag dumaan, dun lang mo maranasan yung lakas ng ulan, ang dami ng ulan, plus yung hangin. Pero ito pong southwest talaga is talaga kahit malayo na po yung bagyo, outside park or may LPA or may nag-ano po siya talaga ng pag-ulan. Continuous po yung daladalang ulan pagka po southwest. And Opo. what do you, how do you explain po yung mga tinatawag na hyper-focus po or very localized na mga pag-ulan or thunderstorm sa isang lugar? Kasi kunyari dito baha doon sa may kabilang kanto, okay Wala. naman. Oo, or biglang hindi naman umulan. Sir. Yes, Ma'am Chappie, hindi ko ganong naintindihan, Ma'am, yung Ay, pasensya na po. Ulitin ko po, Sir Karingal, ang ating pag-asa Yes, yes, hydrologist. Pa-explain nga po ngayon yung phenomenon na yung mga hyper-localized na mga pag-ulan or yung mga thunderstorms na yan sa isang local area
Pero minsan sa kabilang kanto wala namang ganun, 'di ba? Kumbaga biglang dry or hindi naman ganung umulan. Kasi dati parang wala naman pong ganun. Ano po ba ang nangyari? Ano po ba yung nagbago? Ganun talaga, ma'am, yung characteristic ng thunderstorm eh. Once a thunderstorm kasi may cluster lang dun sa isang lugar, yung pulo-pulong clouds na nagbibigay po ng malalakas na pagulan. Unlike po ito, kagaya po ng mga ibang system na talagang malaki yung nasasakop niyang area. Opo. So ito pong pagka tinawag po natin thunderstorm yan, yung halos meron doon sa kabilang province, sa sunod na municipalities na wala naman. So ganun po kasi ang ano ng isang thunderstorm. Yun na nga po. Yes, sir. Opo. Sir, baka po masagot ninyo kasi Linggo na rin po ito dahil sa habagat Maaasahan pa rin po ba natin ito? Kasi last week kala natin patapos na. Nung Sunday umaraw na, tapos biglang kahapon lumakas po ang ulan. Maaasahan pa po natin yung ganitong klase ng volume of rainfall? Kasi meron tayong mga cluster clouds or dalawang LPA, both sides po. Parang napagitnaan po tayo ng dalawang LPA. Ito po yung nasa western section ng ating bansa at tayo po nasa eastern side. Parang nasa loob po tayo ng ito pong Luzon. Parang napagitnaan po siya ng dalawang LPA o dalawang system na may mga dalang pagulan. So, and ito nga po yung isang, kagaya nga po sabi ng taga-weather division, yung pong nasa western side natin, ito pong nasa West Philippine Sea, is malaki po yung chance na maging bagyo. So, within 24 hours. So, yun siguro, sir, or ma'am, na yun po yung nagpapalakas po ng southwest. Opo. Sir, just for data, for threshold, kasi kahapon at least meron tayong numero, 201 millimeters of rainfall. Tapos, ito nga po yung naging epekto sa Metro Manila at least. Meron po ba kayong data or number ng threshold ng volume of rainfall para at least alam natin na baka lumagpas ng ganitong klase ng rainfall, magbabaha sa mga maraming lugar sa Maynila. At kapag less than this threshold, more or less sa quote-unquote safe side pa. Meron po bang ganun, sir? Actually, wala pa kaming kasi saka medyo na kasi ngayon, sir. Gawa nga po ng almost 4 weeks na tayong inulan. Halos yung mga area natin dito sa Metro Manila saturated na. And besides that, marami pong nakita naman natin, maraming basurang naglabasan. Opo. So, kahit kaunting ulan lang yan, or yung isang buhos na malakas na ulan, kahit maliit lang yung niya, sandali lang, o 1 to 3 hours, yung kasi ang characteristic ng isang thunderstorm, so posible magpabaha na po dyan. Kasi nga po yung mga daanan ng tubig is mga barado ng basura. So, yun po yung aming nakikitang effect, kaya po madali tayong bayan, and ito pong Metro Manila. Opo. And Sir Karingal, ako last question on my part. Parang bigyan nyo nga po kami ng aasahan sa mga susunod na araw kung uulan po ba uli ng ganitong kalakas or aasahan na po natin ng mas magandang panahon. Dahil as of now dito sa May Quezon City, kung nasan kami sa may Mother Ignacia, okay naman po, umaraw na. Medyo Wednesday, medyo hihina na po yung southwest dito sa Metro Manila. And kasi nga po medyo mabubuo na po yung isang LPM. Parang medyo meron siyang pahinga muna. Then after that, so next week, medyo baka meron na uling ma-enhance na southwest. So medyo itong Metro Manila or Calabarzon, medyo hihina na ang pagulan. Okay, sir, ganito. Okay, so next week aasahan natin na baka magkaroon na naman ng ganitong klaseng pag-ulan. So baka, tama po, yung narinig ko, next week? Pwede rin ma'am, kasi nga po meron po tayong mabumuong bagyo, ito nga po si Neneng, and meron po tayong low pressure sa eastern side naman ng Luzon. Ayun nga so, po, yun po posibleng mag-enhance ng southwest. Okay, so kailangan paghandaan ng ating mga kababayan itong inaasahan na namang pag-ulan next week. Sabi nyo nga Wednesday bukas, which is actually Quezon City Day.
walang pasok sa Opo, Quezon opo. City nga po eh. Kaya ang nangyari, naglolokohan, parang nag-sem break yung mga bata dahil sa haba ng bakasyon. Tapos ito sinasabi nyo next week dahil may bagyo, namumuong bagyo or may paparating na bagyo, ay aasahan na naman natin yung ganitong klase ng pag-ulan. Tama po, ano, sir? Opo, pwede po, posible po. Ayan, so kailangan, kung mag-announce, may pakiusap lang ako, ewan ko sir if you agree, and ikaw Mix bilang isang magulang, nahirapan kahapon sumundo yung mga sa mga Yes. bata kasi nga sa kalagitnaan ng araw saka sila nag-suspend. So yung iba mas lalo nga na nalagay pa sa peligro, lalo na yung mga batang kailangang lumusong sa baha. So parang sabi nga nila, pag-uusapan nila yung ganung klase ng announcement. Kung mas safe pa nga raw, minsan yung mga bata kung nasa eskwelahan. Oo nga eh. Oo. Kasi like kunwari kahapon, 12 o'clock, a few minutes before, doon lang nag-suspend. Pero sana nga, Oo, mas kasi syempre ma-prepare. iniisip rin nila baka lalong lumakas, hindi mo nga ma-predict, ano, pero siguro they should find a way na parang, kasi kahapon talagang grabe yung Yes. nangyaring sabay-sabay sinundo. Tapos yung mga walang sundo, lalo na po yung mga kailangang mag-commute, lalo po silang nalagay sa peligro. Oo. Ayun, Okay. anyway, it's just my observation. Sir Karingan, maraming salamat po mula po sa Pag-asa. Meron pa po kayong huling mensahe? Okay, anyway, nasa meeting ata si Opo. Sir. Okay. Okay, maraming salamat na lang po Opo. sa ating hydrologist, Pag-asa hydrologist, Juan Elmer Karingal. Salamat, sir. Ngayon po, sa linya ng telepono, nagsisimula ng maglinis ang mga residente sa Victoria Avenue, Corner G, Araneta. Mula sa PRTV News, JM Pineda. JM. Yes, Migs, basura at makapal na putik nga ang kinakarap naman ngayon ng mga residente dito sa Victoria Avenue sa may G. Araneta sa Quezon City. Inabot kasi ng lagpas tao na baha ang kanilang lugar at nagmistulang ilog kahapon dahil sa pag-angat ng ilog malapit sa kanilang lugar. Halos mabura umano ang mga first floor ng kanilang mga bahay dahil sa mabilis na pag-angat ng tubig kahapon. Karamihan nga sa kanila hindi lumigas dahil may mga third floor umano sila. Pasado alas 4 na daw ng madaling araw nang matuyo ang baha sa kanilang lugar. Sa ngayon, Mix, pinansyal na tulong at kaunting pagkain umano ang kailangan ng mga residenteng sinalanta ng pagbaha sa kanilang lugar. Isa lang ang Victoria Avenue sa may Quezon City sa mga napuruhan ng baha kahapon. Dahil sa malakas na ulan, dulot ng pinalakas ng hanging habagat. Yan muna ang latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM. JM, may tanong lang ako, no? Anong observation ngayon ng mga residente dyan sa G. Araneta? Kasi sabi nga ni Sir Danny Buena pa I will borrow his term, notorious dyan sa G. Araneta, di ba? Pero at least ito ba na medyo heavy yung rainfall? Mas mabilis bang nag-subside? Meron din ako mga nakitang videos dyan na nagsuswimming habang nung medyo malailog baha ang kalye, JM. Yes, Mick, sabi ng ilang mga residente na nakatira dito sa may Victoria Avenue, sanay na daw sila sa ganitong sitwasyon dahil nga taon-taon talaga kapag tag-ulan ay nagmimistulang ilog o dagat yung kanilang lugar, especially doon sa kahabaan nga ng Araneta Avenue, mga gilid na kabayan doon, ay sanay na daw sila. Pero yung kahapon daw kasi na ulan, medyo nagulantang sila, nabulaga sila kumbaga dahil mga umaga daw kasi ay hindi pa ganun kalakas yung ulan, pero nung bandang alas 12 daw, nung kasagsagan na ng malakas na ulan, ay doon sila nabigla na lang daw na parang umapaw nga yung tubig at talagang mabilis na umangat yung tubig. Yung isang residenteng nakausap natin, Mix, meron siyang tindahan na karinderya. Ang nangyari ay kakamadali nga nila, ay inangat na lang nila doon sa kanilang third floor yung kanilang mga tinda dahil noong mga oras daw na yun ay nagbebenta pa nga sila ng mga lutong bahay. Kaya nung nakita nila na tumataas na yung tubig ay mabilis na iniangat yung kanilang mga paninda. Pero hindi pa rin daw sila lumikas dahil nga ang pinapangambahan nila ay baka daw manakaw o maakyat bahay yung kanilang mga tahanan. Kaya ang ginawa nila doon lang sa third floor, tinitignan nila, inobserbahan nila yung kanilang lugar. Oo, very dense dyan JM Alam ko, familiar tayo dyan sa Araneta Avenue. Marami rin, kumbaga, merong isang street dyan na talagang maraming mga residente. Kabilaan pa yan 'Di ba? Yung kumbaga nandiyan din yung pa-Skyway, may tulay diyan, meron diyan mga funeral homes. So marami talagang apektado. Kumbaga more or less first floor, meron bang lagpas bewang daw o kaya inabot ng talagang na wipe out yung first floor ng kanilang tirahan? Mga tirahan?
Yes, Mix, actually, nung tinignan natin yung mga bahay nila kanina, pinasok natin yung ilang mga kabahayan, may marka pa doon sa kanilang mga second floor actually kasi yung ilang mga bahay na medyo mas mababaw, yung mga pinatitirikan ng tahanan nila. Kaya ang nangyari, lagpas talaga ng second floor din para mga abot hanggang tuhod nila sa second floor. Kaya yung ibang mga bahay doon, pag napansin natin na may mga third floor na talaga, parang pinaghahandaan na nila na gano'n nga daw, taon-taon na may ganitong malalakas na ulan, talagang aabutin sila ng baha. Kaya yun yung ginagawa nila sa third floor na daw. Tinanong nga rin natin sila kanina bakit hindi nila naiisipang lumikas. Pero sabi nga nila, kapag naman daw lumikas sila, walang magbabantay ng bahay nila. Kaya kahit papaano, titiisin na lang daw nila yung baha doon sa lugar na yon. Meron din tayo nakausap kanina, Mix, nagtitinda naman siya ng gulay doon sa Victoria Avenue. Ang ginawa niya, sa sobrang taranta niya, yung mga tinda niyang gulay, iniakit niya doon sa may parang kisame ng kanyang tindahan. Pinagbabato na lang daw niya doon sa taas. Kasi nga, ang nangyari, biglaan daw tumaas yung tubig baha sa kanilang lugar. Kaya hindi niya alam kung ano ba yung mga nailigtas niyang gulay. Medyo mahal daw ang mga gulay ngayon at pahirapan magbenta. Kaya yun daw yung una niyang inisip na iangat, imbis yung sarili niya. Kasi nga, anong time daw na yun, wala rin daw siyang kasama. Kaya yung puhunan niya ang una niyang inisip. Hindi yung tinatanong natin bakit pera agad yung nasa isip nila. Pero yun nga, sabi nila sobrang mahal daw at mahirap bumili. At masasayang daw yung mga inutang nila para doon sa kanilang paninda. Lastly, muli, JM, traffic situation dyan sa iyong kinalalagyan. Mix, medyo maluwag na yung traffic ko dito sa may Araneta Avenue. Kanina, nung binabaybay natin yung kahabaan doon, ay balik normal na ulit kumpara kahapon na talagang kala mo parking lot yung itsura dito sa may Araneta Avenue dahil nga yung ilang part ay talaga namang lubog sa baha at hindi madaanan kahit ng mga malalaking sasakyan doon sa area na yun. Sa ngayon ay nadadaanan na, pero yun nga ay tambak na basura din yung makikita natin dito sa area na ito dahil yung iba nga ay inanod dito yung mga basura, Mick. Alright, mula sa PRTV News, maraming salamat, JM Pineda. Alam mo, Ate Nins, naalala ko tuloy nung nag-guest dito si MMDA GM Nicolas Torre, nung bago pa yung mga habagat, tumatak yung talaga sa akin. Meron daw sila ilang mga, kumbaga, nahuhuli na purposely na nagdadump na mga garbage. Para daw pagkakitaan kapag may baha, rarakitin nila yun. At nakita natin sa mga video kahapon na talagang yung baha, talagang may mga basura. Diba? Dapat hulihin yung mga gumagawa na nananadya. At makita ng mga iba para magsilbing leksyon. Oo. Eto na, nagtitake advantage pa talaga ng situation. Sorry lang, medyo na-bother ako kasi may napanood akong video. Napanood mo? I'm sure umiikot na rin po sa inyo. Pero bawal ipalabas kasi nga very, very traumatic and very sensitive po yung video nga doon sa nangyaring Zamboanga City School shooting sa Ateneo de Zamboanga. Yes. Grabe, wala words. Wala akong masabi. Unang-una, nakikiramay po tayo. Kasi kinakala pa natin yung full details ngayon no? Kami po kumbaga our hearts are with you sa mga estudyante, sa mga teachers, sa mga magulang po dyan po sa Ateneo de Zamboanga University. Another school incident ngayong partner. araw. Oo, and actually, paggising ko kaninang umaga, yun agad yung balita na pinag-usapan namin ng asawa ko kasi na-shock nga kami dahil may shooting raw sa Ateneo de Zamboanga at 2 ang patay at may ibang injured. And then sabi ko, ano ba to? Parang panaginip na, masamang panaginip, pero totoo. At parang yung gumawa noong high school ba? High school? At makikita mo na kitang-kita siya. Kita siya ng mga kaklase or mga students. How traumatic sobra. Lalo na, parang hindi ko, papanoodin mo pa lang, parang tumataas na yung balahibo mo Tsaka may audio-wise, may body cam footage. Kung di ako nagkakamali, parang wala ring parang shout of panic. Parang lahat na-stun. Parang yung mga bata, nag-aaral pa sa class, hindi walang tumatakbo, walang nagtatago. Akala siguro nila... wala. Akala na lang may dumating tapos hindi nila ina-expect na magbabarilin yung mga kaklase nila. Lumipat pa ng classroom. Oo. Na para siyang nagvi-video game, sabi mo, exactly. partner. First person
Yun ang Oo, tawag na din, first parang person shooter. Ang tingin niya doon sa mga yun ay ang tingin niya sa sarili niya nasa loob lang siya ng video game. Na hindi mga buhay yung kanyang mga biktima doon. And talagang kung magulang ka talaga, kaya hindi ko po talagang nakikiisa po kami sa lahat po ng mga magulang, ng mga estudyante dyan, lalong-lalo na po yung namatay na 2 estudyante raw. Ano? Hindi natin alam kung sino pa, pero dahil hindi pa na-identify. Bagong-bago lang yung balita. Yes, developing story po. No? Pero yun po, kami po ay nakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi. Ang oras po ngayong araw, ngayong umaga, 11:31 a.m. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Nagbabalik po dito kami sa DZMM, Nina Corpus at Migs Bustos. Special coverage po ng alerto sa habagat. Ito po, makausap po natin ng spokesperson ng Zamboanga City Police Station. Walang iba kundi si Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez. Good morning, sir. Nina Corpus at Migs Bustos dito po sa DZMM. Sir, ano po ang update? What do we know so far dito po sa insidente kaninang umaga? Yes, sir. No, bale, actually, ongoing pa rin no, yung process dito sa crime scene, dito sa building, sa mga building no, sa Ateneo de Zamboanga University High School na dito banda sa Barangay Tumaga. No? So, sa ngayon, no, na may nakita tayong 2 fatalities and yung mga ibang mga estudyante po na secure na rin po, nakauwi na rin po yung mga estudyante natin. So, itong kung saan po yung nangyari na secure na rin po natin and ongoing po yung process ng SOCO din po. Well, Colonel Cortez, si Nina Corpus po ito. Pwede po ba namin malaman kung ano po yung nangyari? Kasi may kumakalat na video and ayaw po natin syempre yung maniwala sila sa mga fake news at saka yung mga misinformation. Ano po ba ang nangyari base sa inyong investigasyon? Yes po, ma'am, no, na yung nakita nga natin dito, no, yung mga involved din dito, ma'am, mga estudyante rin po. So, yung sa atin po, no, kung ano yung kumakalat na video, pinapa-verify pa namin sa cybercrime unit namin. And also, kinukuha pa namin yung mga CCTV dito sa building po, no, para at least makita natin talaga kung ano talaga at saka sino-sino, no, kung naging involved din dito. Kaya naging maingat lang din po kami muna, no, para at least hindi rin po makuan din yung investigation natin dito. So sa ngayon, ma'am, nandito pa rin po tayo na kasama rin po yung mga investigador natin at saka yung sa SOCO and other unit, no, nandito rin po yung CIDG 9 natin. Kaya tumutulong rin po para at least gawa natin agad yung report para dito sa incidente po. Okay, but sir, can you just give us yung overview? Kasi syempre nakita nyo na yung nandyan na ho kayo sa lugar. So ano po ba nangyari? Merong isang shooter and then estudyante po ito, mga ilang taon? High school po ba ito? At yung kanyang mga biktima, high school rin po ba? At base kasi sa nakita naming video, classroom to classroom siya. Tapos yung mga estudyante, parang hindi nila inaasahan eh. Stand po sila eh. Sa start, Opo. wala hong tumakbo, wala hong nagtago until he started shooting. Opo. 'Di ba? Parang ganun po yung nakikita natin sa kumakalat na parang body cam na footage pa na animoy siya ay nasa isang video game. Yes po, ma'am, no, actually yung kumakalat na video, no, yun nga po yung sinabi ko na ipaprocess pa natin yun, no, na kung sa cybercrime unit natin. Pero dito po sa crime scene may nakita po tayong 2 fatalities. Isa yung sa 4th floor sa loob ng room, while yung isa po sa 5th floor po, no, na lifeless din po. May nakita rin po tayong na 2 pistol din po dito sa crime scene po. Opo. Bali ongoing pa, no, yung process sa mga floors, no, dito sa building po. Po. Sir, at least matanong lang po natin ngayon, no, kumusta po ang lagay ng mga estudyante, ng mga teacher, ng mga staff po dyan po sa eskwelahan?
Yes po, no, karamihan naman po yung mga estudyante nakauwi na po, no, kasi yung after the incident, yung mga estudyante nag-evacuate agad sa isang covered court, then sinicure agad natin. Then nung nakita natin wala ng threat, so inallow na natin na yung mga parents nila na pumasok para at least makuha na rin po nila yung mga anak o pamilya nila po. Okay, Colonel Cortez, follow-up question. Nasaan po yung shooter? At tanong ko lang ulit, high school po ito, no? Yes po, ma'am, no, actually kaya nga po na ipaprocess pa natin, ma'am, no, kung sino talaga, no, kasi may nakita tayong baril sa baba at saka may nakita rin tayong sa taas. Kaya ipaprocess talaga natin, ma'am, para at least sakto lang din po yung bibitaw natin Opo. salita. Pero nahuli na based po. din sa mga report. Nahuli na po yung shooter. Nasaan po yung shooter? Yes, wala na pong ibang shooter, no, na kaya itong dalawang fatalities mo, no, na i-process pa natin para at least kasi nandiyan din po yung mga baril, no, na kaya yung sinabi ko po kanina, no, na yun nga yung sinabi no, na may isa kita natin sa fourth floor and may nakita rin sa fifth floor banda po. Opo, so isa ba sa mga fatality yung pong shooter? Yes po, ma'am, possibility po, ma'am, no. Kaya i-process pa natin, ma'am, na kung yung crime scene po. Opo. All right. Sige po, siguro na lang panghuling mensahe para sa mga nanonood, nakikinig lalong-lalo na yung mga magulang at saka yung mga kamag-anak ng mga school personnel, teachers po natin diyan sa Ateneo de Zamboanga. Yes po, ma'am, no, at kami po ay nanawagan mo, no, especially yung sa mga kumakalat na video. So kung maaari po, wag na natin i-share yun, no, kasi hindi po yun nakakatulong sa mga naging biktima o sa mga pamilya ng mga biktima. So kung maaari po, wag na natin i-share. Kung hindi, mas maganda pa, i-delete na lang natin yun, no. And sa mga kababayan din po natin, no, yung itong sa Ateneo Tumaga campus, so na-secure na natin yung area, safe na din dito, at saka yung mga estudyante rin po, naka-uwi na rin po, kasama rin po yung pamilya nila. Yung ginagawa natin dito na i-process yung crime scene na lang through the help of SOCO and other national support unit, no, para at least may labas natin yung saktong report lang din po. Alright. Maraming salamat po kay Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez. Siya po ang spokesperson ng Zamboanga City Police Station. Sir, maraming po salamat. Ingat po. Yes po, sir. Salamat din po. Okay. So ito pa rin po ang alerto sa habagat, special coverage po ng DZMM at syempre Atenins. Kanina pinag-uusapan nga natin, marami nang na no other choice kundi lumusong sa baha. Makakusap po natin ngayon via Zoom. Siya po ang Medical Officer and Control Bureau ng DOH or Department of Health, si Dr. Ann Dominic Asis Matuba. Doc, good morning po. Mix Bustos, Nina Corpus dito po sa DZMM. Magandang umaga po, Sir Migs. Opo. Magandang umaga din po sa lahat ng tagapakinig at tagapanood. Doc Ann, muli po, dating pong paulit-ulit na paalala, marami pong mga talagang ito ang kinailangan nilang gawing kahapon, lumusong sa baha, babiyahe, magko-commute, first floor ng kanilang bahay, talagang naapektuhan po ng baha. Ano po mga dapat unang protocol pagdating po sa health? Tama po kayo na ngayong panahong ito, mahirap nga pong maiwasan na hindi po mapalusong sa baha. Kaya ang inaabiso po ng Kagawaran ng Kalusugan ay unang-una, maghugas po agad ng katawan gamit ang malinis na tubig at sabon. Lalo na po ang ating mga binti at paa. Tingnan din po natin ang ating mga binti at paa kung meron po tayong sugat, o kalmot o gasgas. At pinakamahalaga po ang pumunta sa pinakamalapit na Barangay Health Center o doktor nila sa loob ng 24 to 48 hours para mabigyan po ng gamot o tinatawag po nating prophylaxis.
Okay. Dr. Ann, para po sa ating mga nakikinig at nanunood, bigyan niyo po uli kami ng rundown tungkol sa sintomas, lalong-lalo na po sa leptospirosis dahil nga po yung iba nga talagang napalusong sa baha kahapon. At kung ikaw ay napalusong, ano po ang inyong advice sa kanila? Kailangan na ba nilang mag-take ng prophylaxis na doxycycline, for example? Ano po ang inyong first aid siguro para po sa ating mga kababayan? Yes, Miss Nina. Ang leptospirosis po, ito po ay isang sakit na nakakahawa. Nakuha po ito mula sa ihi ng mga hayop, lalo na po ng mga daga. So nakuha po ito sa paglusong sa baha, pati na rin po sa mga putik. Naipapasa ito kapag ang kontaminadong tubig baha ay pumasok sa ating katawan sa pamamagitan ng sugat, gasgas, o kahit po walang sugat, pwede rin po itong pumasok sa ating balat. Ang sintomas po nito ay karaniwang lumalabas sa loob ng 2 hanggang 14 days matapos mababad sa baha. So, sample po, kahapon napalusong po kayo ng baha at hindi po sila nakainom ng antibiotic o prophylaxis, posible po na magkaroon po sila ng sintomas as early as tomorrow o Wednesday, hanggang 2 weeks po. Ang mga sintomas po nito ay sa unang mga sintomas ay kagaya ng trangkaso. Meron pong pagtaas ng lagnat, panginginig ng katawan, pati na rin po pananakit ng ulo. Yung iba naman po ay sumasakit ang mga kalamnan o muscles, lalo na po ang mga binte. At meron din pong mga naninilaw ang balat o nagkakaroon na rin po ng problema sa pag-ihi. Yun na po kapag meron na pong komplikasyon. Opo, Doc Ann. Kaya ang Opo, Yes Doc Ann, po. pasensya na po. Doc Ann, ang tanong ko po, sabihin po natin naging proactive naman ng isang individual na after lumusong sa baha, nag-doxycycline, nag-prophylaxis, more or less kapag nagawa ko na po ba yun, more or less am I in the clear? Kasi syempre kakabaka-baka pa rin eh. Yung incubation period matagal. Linggo, pwedeng abutin Opo. ng buwan. Paano ko po malalaman na more or less safe na ako? Apo, gaya po ng ibang mga antibiotic o ibang mga gamot o pati na rin po kahit mga bakuna, hindi rin po ito 100%. So meron pa rin pong risk, kaya kailangan pa rin pong bantayan ang sarili kung magkaroon po ng sintomas. Pero ang maganda po kapag nakainom po ng prophylaxis o ng doxycycline na antibiotic ay bumababa po ang risk na magkaroon po ng sakit na ito. Opo. Hindi rin po naiwasan, Doc Ann, na siguro may mga nakainom ng tubig baha. Speaking of risk, ano po yung mga immediate risk po nito? Maliban po sa leptospirosis, meron rin pong ibang sakit na pwedeng makuha mula sa tubig baha. Katulad na rin po ng tinatawag po nating waterborne diseases o mga sakit tulad ng pagtatae, pagsusuka na pwedeng makuha mula sa kontaminadong tubig at pagkain. Po. Going back lang po to leptospirosis, would you advise na yung mga napalusong kahapon ay mag-take ng prophylaxis or doxycycline? And di ba libre po ito kapag gusto nila? Yes po, ang aming pong ma-advise ay magpunta na po sila sa pinakamalapit na health center agad-agad. Dapat po sa loob po ng 24 to 48 hours bago pa lumabas ang mga sintomas po nila kung sakali man po ay sila ay nagkaroon o nahawaan ng leptospirosis. Paalala lang po na huwag pong mag-self-medicate kasi po may mga taong hindi pwede pong uminom nitong gamot na ito tulad na rin po ng mga buntis, mga nagpapasuso at pati na rin po yung mga batang wala pang 8 taong gulang. Opo, and kung binigyan ka ng doxycycline, ano po ang dosage po nito? Kapag nabigyan po kayo ng doxycycline, karaniwang po kasing available po sa ating mga drugstores, pati sa mga health center po ay yung 100 mg. Kaya 2 capsule po ang paiinumin para maging 200 milligrams po. So, 2 capsule po kada araw po. Every day for how many days? Kapag may sugat po sila, sa loob po ng 3 to 5 days. Kapag wala naman po, isang beses lang po iinom. Pero kapag tuloy-tuloy pong napalusong sa baha, katulad na rin po ng ating mga frontline responders, 2 capsule bawat linggo ang pag-inom po nila hanggang mawalan po sila ng exposure. So every day, katulad nga po nung nakita natin na mga rescuers, even mga estudyante or even yung mga talagang no choice na baha talaga sa kanilang lugar, at 2 capsule, 100 milligrams a day hanggang sila ay exposed. Bale, 2 capsule po every week
hanggang mawalan po ng exposure. Yun po ay kung wala po silang sugat. Ay, wait, Pero every kapag week may po, sugat po, yes po. hindi Opo. every day. Apo. Pero kapag may sugat po, doon po nagkakaiba. Kasi kapag may sugat, yun po yung everyday sa loob ng 3 to 5 days. Opo. I see. And Okay. isa pong good to point out rin po yung sinabi nyo, ma'am, no, Doktora Ann, ay yung pwedeng yung sintomas as early as bukas, pero pwede rin po after 2 weeks. Kasi po after 2 weeks may mga, kunyari sinabi nyo yung mga sintomas like nilagnat, sumakit ulo, etc. Tapos hindi nila papansinin kasi hindi nila naisip na, di ba, 2 weeks ago Apo. ay lumusong sila Baka sa baha. nakalimutan na nila yun. Kasi karamihan po dun sa mga nako-cover or nare-report na namamatay, parang too late na po kasi sila nagpatingin. Hindi nila inisip na, leptospirosis to, 2 linggo na. Yung isa nga, may narinig pa ako, 1 buwan bago lumabas yung sintomas niya. Ano po ang inyong babala or paalala para po hindi po ito mangyari ulit? Yes, Miss Nina. Meron nga pong as late as 28 days pwede pong lumabas ang sintomas. Kaya paalala po sa ating mga publiko, lalo na po sa mga responders, mga field reporters, na magpakonsulta po agad sa loob ng 24 to 48 hours. Kasi ang early consultation, yun po ang pinakamabisang pamamaraan para ma-prevent po natin ang pagkaroon ng sakit. Opo, ma'am, pipihit ulit ako, ma'am, sa mga waterborne diseases. Parang po sa leptospirosis, may preventive measure. Sabihin po natin talagang hindi na iwasan na inom po yung tubig baha. Meron po ba ding preventive measure doon? Kapag na-expose na po tayo o na nakainom ng tubig baha, ang pwede na lang po natin gawin ay bantayan po kung magkaroon po tayo ng sintomas. Ma-advise din po namin na magpakonsulta din po agad. Kasi maliban po sa lepto nga po, ay pwede rin po magkaroon ng waterborne disease. Pero wala po siyang katulad po nung sa leptospirosis na parang pwede pong inumin kahit wala pa pong symptom. Opo, ano po yung mga ibang risk bukod po sa karaniwang leptospirosis na mga sakit na pwedeng makuha po ng ating mga kababayan? Maliban po sa leptospirosis at Yes, sir. saka Yes, sa ma'am. waterborne diseases, pwede rin po tayo makakuha nung tinatawag po nating wild diseases na sakop na po yung dalawang nabanggit, pati po mga influenza-like illness o mga malatrangkasong sakit at dengue na rin po, lalo na ngayong maraming naiipong mga tubig sa ating mga bahay o kapaligiran. Po, so ma'am, ngayon po nasa clean up operation ngayon ng mga residente natin. Ano yung mga pwede naming magawa para maiwasan po itong mga ito? Opo. Ang karaniwan pong misconception ng mga tao ay ang lepto ay nakukuha lang po sa tubig baha. Pwede rin po itong makuha mula sa putik, lalo na kapag naglinis na po tayo ng ating kapaligiran pagkatapos ng bagyo o ng habagat. Kaya paalala po sa publiko na kapag naglinis po ng kapaligiran, magsuot po talaga ng protective equipment o PPE, katulad ng gloves, bota, at kung maaari, magsuot din po ng waterproof or fluid resistant po na mga apron o Opo. damit para maiwasan pong ma-expose ang balat. Tama po yun, Doc Ana. Maganda po yung sinabi ninyo kasi usually, pinag-usapan natin ng lepto kapag exposure, current exposure. Pero kapag, nag-subside ng baha, maglilinis na, naputikan na yung mga classroom, yung mga bahay, karaniwan naman po ng mga naglilinis, nakachinelas lang o baka yung iba, mga nakapaapa. Baka doon pa nga nila makuha yung mga sakit na po iyon, Doc Ann. Opo. Kasi hindi lang po siya sa tubig pwedeng makuha, pati din po sa mga putik, pati kahit nga po sa basura. Po, at least po makapagbota man lang, no, para hindi po ma-expose yung kanilang mga paa. Kung magtatalampa, kumbaga hindi sila magchichinelas, at least nakabota sila para ma-protect sila from that, 'di ba, Ate Nins? Opo. And paalala po uli yung first line of defense kapag na-expose, 'di ba, kailangan maghugas ng mabuti, gaano po katagal, kailangan may sabon, hindi ho ba? After mo ma-expose. Opo. Ang paghugas po, hindi lang po yung mabilisang hugas, mga 15 minutes po na paghuhugas gamit po ng malinis din po na tubig at sabon. Medyo matagal po yung 15 minutes, Oo nga. Oo, ganun katagal na dire-diretso pong paghugas with soap and water? Para po makasiguro. Pero kung kasi familiar din po sila sa hand Ang tagal po washing, nun, Opo. kapag nakanta po natin yung happy birthday, yung isang buong kanta,
pwede na po iyon. Ayun, yun parang 2 minutes lang yun, Dr. Ann, ano po. So, opo. Okay, Alright. so importante talaga yung paghugas. Doc, baka meron pa kayong monitor na sakit, dengue, Na-mention na-mention nyo yung Oo. dengue. Ano? Talaga kasing galit ako sa lamok, ang dami ko nakikitang ano eh. Asalamukin. Kami ni Migs, Doc, ay lamukin. Oo, bakit ba ganun? Napaka-unfair. Kunyari lahat, diba, kami lang yung kinakagat ng lamok. Anyway, sa mga panahon po ngayon, ano po yung Uso eh. sabihin natin yung factor para magsabing, baka dengue yan at hindi simpleng trangkaso o ibang viral or bacterial infection? Yun po yung challenge po natin sa mga sakit na parang medyo katulad po sa mga sintomas din po ng trangkaso. At gaya na rin po ng dengue, pati ng leptospirosis, halos magkakatulad po sila ng sintomas, lalo na sa early stages. Kaya mahalaga po talaga ang pagpapakonsulta kasi doon lang din po matetest ang dugo ng pasyente o ng taong may sintomas at makukumpirma kung ano po talaga yung sanhi ng sakit nila. Ang dengue din po kasi ay kapag mas pinatagal din po natin, ay delikado din po ito, pwedeng magsanhi din po ng pagkamatay at ng komplikasyon. Doc Ann, panghuling paalala lang po sa ating mga viewers and listeners. Panghuling paalala po, hanggat maaari, kung kaya po, ay manatili po sa bahay kung malakas po ang ulan at meron pong badya ng pagbaha. Pero kung hindi naman po maiiwasan, protektahan po ang ating sarili gamit ng pagsuot ng mga bota, kapote para maiwasan po o mabawasan ang exposure sa sakit na leptospirosis. At ingat po tayong lahat, magpakonsulta po agad-agad kapag na-expose po sa baha at kung mayroon din po mga nararamdamang mga sintomas. Maraming salamat po kay Dr. Ann Dominic Asis Matuba. Siya po ang Medical Officer and Control Bureau ng Department of Health. Dr. Ann, mabuhay po kayo. Marami po salamat. Maraming salamat po, Sir Migs and Miss Lina. Alright, para po sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo, libreng sakay muli August 18, 2026 mula 6 a.m. to 8 p.m. mga ruta po. Quiapo to Fairview, Loton to PITX, Divisoria to Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via Taft, Loton to Muntinlupa dyan po sa Star Mall, Heritage to Market, Monumento to PITX busway route. Dyan din po sa Calentong to Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue via Araneta, Baclaran to Sucat at Divisoria to Monumento. Alright, partner, ang dami talagang nangyayari sa gitna nga po ng ating special coverage sa Habagat dito sa DZMM. Partner, hindi tumitigil yung ewan ko, yung mga parent group chat. Kung kayo po ay kasama dyan, very concerned yung mga parents talaga ngayon, partner Migs, sa nangyari dyan sa Ateneo de Zamboanga. So may mga nag-share ng mga, articles naman. Kaya nakikiusap nga kanina yung kausap nating spokesperson, na wag mag-share ng mga videos, lalong-lalo na yung hindi verified videos dahil it lalong nakakakos ng fear at panic po sa ating mga kababayan. Alright, so ngayon po habang inaantay po natin ang investigasyon, kumbaga wait and see po tayo hanggang ma-confirm po ng PNP ang nangyari nga pong school shooting dyan po sa Zamboanga. Quick update lang po sa presyo ng gasolina. Aba, diesel, parang lahat pataas Spaghetti pataas Okay. Diesel, Oo 3.90 pesos per liter. Gasoline, 2.50 pesos per liter. At kerosene, 5 pesos per liter. Pataas. Pinakamataas yung kerosene ng 5 per liter. So kung Yes. pwede po, may time kayo. Bukas pa to, no? Yes. O ngayon na. Oo. Ngayon ba to? Ngayon, na Tuesday. yun Kasi feeling ko Monday na yun Tama, tumaas na po. Ayan, tumaas na. Diesel, almost 4 pesos per Yes. liter sa diesel and almost 3 pesos sa gas. Hayahay, parang report card na naman ang presyo ng mga gasolina. Manatili pong nakatutok sa alerto sa Habagat, the DZMM special coverage. Susunod po, headline ngayon. Kasama po si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
Ayan po, ito po si Nina Corpus. Mamayang hapon, abangan po kami. Si Partner Jack nasa bakasyon eh. Kaya si Jeffrey Hernaez ang aking kasama. Arangkada Balita po, 5:30 hanggang 6:30 dito po sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Ingat po kayo. Bye! Bye!